Hello, magandang araw po sa ating lahat. Ito pong muli ang inyong lingkod, ang munting tinig ng ordinaryong Filipino. Shout out sa ating mga kababayan all over the world. And syempre, maraming salamat po sa almost 139,000 subscribers. Ngayong araw, pag-usapan natin yung mga pinoproblema, no, ng ating mga botante. Sa ating mga loyalista, mga pro-government, gusto ko lang pong ipaalam sa inyo na hindi po problema kung may mga nakikita tayo na mga Duterte supporter or mga DDS na mga senatoriable sa partido ng alyansa. Ang gagawin po ninyo, turuan ko kayo, no? Wait lang. Turuan ko kayo para matanggal yung problema ninyo. Kasi, Sir Glenn, paano yan? Napapaligiran po si PBBM ng mga Duterte senatoriables sa kanyang partido, katulad ni Camille, katulad ni Aimee, and then pinagdudahan pa si Bong Revilla. O, yung iba dyan, ayaw din kay Tolentino, kay Cayetano, okay? So, ito ang gagawin po ninyo. Gusto kong iisipin ninyo na alam na po ni PBBM ang lahat ng yan. Okay? Ang gagawin po natin is ganito. Mangampanya tayo na wag makapasok ang partido ni Rodrigo Roa Duterte. Ano po yun? Ang padapa, wala ng laban. Yun ang ating pilit na iniiwasan na makapasok sila sa Senado. Naintindihan po ninyo? So yung problema ninyo na, Sir Glenn, paano yan? Ang daming mga traidor sa kampo ni PBBM. So what? Hindi po natin problema yon. Hindi po natin problema yon. Kung traidorin nila ang presidente, problema na nila yon. Kasi nakikita po yun eh. Nalalaman po natin, katulad niyan, si Aimee, tapos si Camille, tapos mayroon pang sinabi ko nga kanina, si Bong Revilla, o kung sino pa yan, Tolentino. Maghanap kayo or tayo ng alternative senatoriables na hindi po nakasama sa partidong alyansa. Okay? Na ang prinsipyo dapat mapanagot si Sara Duterte sa pamamagitan ng impeachment. So mag-isip-isip kayo. Alangan naman na hindi nyo bubutuhin ito mga traidor na ito, di ba? Hindi nyo to bubutuhin. Alangan ipalit ninyo ang PDP, ang partido ni Rodrigo Duterte, ang partido ni Robin Padilla. Abay maghanap tayo ng alternative senatoriables na andyan, ang dami dyan. Basta importante yung sigurado na mananalo. Yung winnable. So ano ngayon ang winnable? Liberal. At ang liberal, okay, ay hindi po yan makipag-alyansa sa mga Duterte. Dahil ang mga Duterte po ang naging dahilan kung bakit napabagsak, okay, ang mga Duterte o ang mga liberal. Gets po ninyo? Okay. So ngayon, wala pong problema. Huwag niyong butuhin yung mga maka-Duterte na mga senador. Palitan niyo paulit-ulit yung sinasabi na mga senatoriables na gustong ma-impeach si Sara. Aminin man ninyo at saka sa hindi, mga kamunting tinig, ang mga senatoriables na tumatakbo sa partidong liberal, dilawan, or kakamping, may tsansa pong manalo yan dahil solid po sila eh. Pero ang kagandahan lang kasi sa liberal, kakamping, suportado nila ang Marcos administration. Oo, hindi po sila yung naninira sa administration. Suportado nila ang mahal na presidente. At hindi nila nagustuhan ang galaw ng mga Duterte sa politika na hindi po makatiis. Mga ambisyoso at ambisyosa na gusto pong masungkit ang presidency sa 2028 at kahit nga hindi 2028 pinagbabalak nilang alisin si PBBM sa pwesto. So anong pinoproblema ninyo? Kung ako sa totoo lang, palagi kong sinasabi yan, kaya nga ako nag-content ngayon kasi gusto kong explain sa inyo. Alam na ni PBBM yan. Alam ni PBBM na maraming magtatraidor. Pero po, sa totoo lang, advantage po yan kay PBBM. Kasi ang pagpili naman ng partido o ng mga kandidato sa alyansa, hindi naman po kagustuhan ni PBBM yan. Yan po ay binuo ng mga political party
at nagkaroon sila ng bargaining para ipatakbo nila daan sa partidong alyansa. Okay, koalisyon, no? Ito po ang mga kaganapan, mga kamunting tinig. Hindi lang po dapat tayo magkampante. Kung hindi nyo butuhin yung mga traidor na sinasabi po natin sa partidong alyansa, katulad niya, si Villar, hindi na yan bubutuin. Si Aimee, hindi na yan. Maghanap kayo ng alternative candidates na kung saan siguradong mananalo. Huwag lang nating hayaang makapasok ang PDP. Kasi pag nakapasok ang PDP, harangan talaga nila yon. Harangan talaga nila yon. Ang impeachment ni Sara Duterte. Bubuto to sila against sa conviction. Nakita ninyo yung nakita niyo yung scenario? Nabivisualize ninyo? So yun po yung gusto kong ipaliwanag sa inyo. Kaya huwag kayong mag-alala. O kasi palagi nyo akong tinatanong, Sir Glenn, ano po yung gagawin namin? Paano yan sa alyansa ni PBBM? Mga Duterte man yan. So 2-3 lang bubutuhin namin. So what? Wala pong problema yon. Alangan bubutuhin ninyo, maka Duterte yan. 'Di ba? So maghanap kayo ng maghanap kayo ng alternative para matanggal yung problema ninyo. Ang advice ko lang sa inyo, alternative candidates na siguradong manalo. Kasi kung hindi man lang siguradong manalo, ay di sayang lang. Kasi katulad niya ni Aimee. Si Aimee, pag halimbawa nanalo si Aimee, hindi po buboto para ma-convict si Sara Duterte, di ba? Siyempre, kaalyado. Pero may posibilidad na iboboto niya para ma-convict. Ganun yung mangyayari dyan eh. Sa atin, wala na tayong pakialam dyan kay Aimee. Okay? Wala na tayong pakialam dyan. Ang atin dito, sino yung ipalit? Okay? Alam nga naman mamili kayo sa PDP. Abay na mamili kayo sa alternative candidates na pareho ang prinsipyo na pinamaliwalaan natin na dapat mapanagot si Sara Duterte sa kanyang impeachment. That's the reason why 2025 is a very crucial election. Pero alam na ni PBBM yan. Problema na po na magtatraidor yan. O, tingnan mo si Aimee, problema niya yan. Basag si Aimee sa loyalista, sa nagmamahal sa kapatid niya, sa pro-government. Lalong basag po siya sa mga DDS dahil hindi matanggap ng mga vlogger na si Sara Duterte endorso si Aimee. Dahil wala nang tiwala yung mga DDS vlogger sa mga Marcos. So galit ngayon ang mga DDS vlogger at naguguluhan sila. Hindi nila maiintindihan. That is the reason why they are already trying to question the decision of Sara Duterte to support the candidacy of Aimee Marcos. Lalong-lalo na kay Camille Villar. Kasi si Camille Villar, kilalang kaalyado ng alyansa. Bakit po kailangan pa niyang endorsement ni Sara Duterte? Kasi para makasungkit ng boto sa mga Duterte supporter. Ang ngayon, pasalamat tayo dahil ang mga DDS ay hindi sila iboboto, hindi din iboboto ng mga loyalista at mga nagmamahal kay PBBM. So, sabog ang kanilang political career. Naintindihan po ninyo? So, pagdating po doon paano po yung mga naiwan, huwag kayong mag-alala. Kung halimbawa 4 lang ang iboboto ninyo sa alyansa, go ahead. Basta mamili kayo ng kandidato na ipapalit ninyo doon po sa 8. Kung 4 lang. Palitan ninyo yan. Basta winnable. Siguradong mananalo. Ganun ang laro sa politika. Kasi kung 4 lang tapos i-blanco ninyo, makapasok ang PDP. Payag kayo? Makapasok si Epe? Makapasok si Bato de la Rosa? Makapasok si Bongo? Alam mo si Bongo, sa totoo lang, sa survey lang yan siya nangunguna, pumapangala, pangatatlo. But actually, in the actual, wala yan. May makinarya, may pera, may impluensya si Bongo. But sa actual, wala po yun. Kasi alam mo kung bakit. Wala na mga Duterte, sabog na. Pero sulid. Sabog sila, pero sulid ang support nila sa mga Duterte. Naturalmente, ibo-vote straight talaga nila yan ang PDP. Ngayon, kung kayo hindi nyo ibo-vote straight ang alyansa, 4 lang, mamili kayo ng 8 na alternative candidates na kung saan ay winnable. Sir, paano yan? Si Heidi Mendoza, si Espirito, o si Bam Aquino, sino pa ba yan? Si Kiko Pangilinan, o sino pa ba yan na maraming mga senatoriables?
Ang tanong, sa mga nabanggit ko, sino ba yung winnable diyan? O sir, magaling si Busita. Mabait siya. Ang tanong, mananalo ba siya? Ang tanong, pag binoto mo, mananalo siya. Ang winnability ang dapat nyong tingnan. Kasi pag hindi siya mananalo, binoto no siya, at matalo, may posibilidad na makapasok itong partido ni Rodrigo Roa Duterte. Ganun po mag-aral ng eleksyon. Kaya po, yung sinasabi ninyo, Sir Glenn, paano po yan? Kasi po, ang mga alyansa na papalibutan ng mga DDS, supporter, di wag nyong butuhin, palitan nyo ng liberal, palitan nyo ng kakamping, sigurado po ako na bubuto sila para makonvict si Sara Duterte. Sir, paano yan? Ang galing-galing din ni Castro. Ang tanong, magaling nga siya. Nagustuhan nyo nga. May pagkaasa ba? May tsansa ba na manalo? Kahit ano nating kampanya, for example yan, gusto nyo si Castro. Kung hindi naman siya winnable, magbibigay lang yan po ng tsansa sa PDP na makapasok. Tsaka sabi ko nga sa inyo, manalo-matalo ang partido ni PBBM sa alyansa, wala pong problema. Dahil marami pong mga senatoriables outside alyansa, maliban sa PDP, na suportado ang presidente, suportado ang gobyerno, at suportado ang impeachment, conviction, laban kay Sara Duterte. So ang payo ko sa inyo, mamili kayo ng alternative candidates, ipalit ninyo sa mga sinasabi po nating mga traidor sa alyansa. Relax nga lang si PBBM, di ba? Tingnan mo yung pag-alis ni Amy sa alyansa. Akala ninyo walang alam ang ating gobyerno. Ay, alam po yan. Kaya lang di naman pwedeng tigilan. Kasi may sariling desisyon si Amy. At alam naman natin, 2019, in-endorse na ni Sara Duterte si Amy. So, 2019 pa lang, alam na natin na DDS talaga si Amy. 2016 pa lang, pinanalo na si Rodrigo Duterte. So yun. Mga kamunting tinig, be strategic tayo. Mag-strategize tayo. Ang importante doon, huwag makalusot ang partidong padapa, wala ng laban. Kasi pag makalusot ito sila, sigurado boboto ito sila against sa conviction ni Sara Duterte. So para sila matalo, ayan, mag-strategize. Kung may idadrop kayo sa partido ng alyansa dahil maka-DDS sila, palitan nyo ng kakamping, palitan nyo ng liberal, palitan nyo ng independent, pero winnable. Yung winnability ang dapat ninyong tingnan. Naintindihan? Kasi pag halimbawa, 4 lang sir, 3 lang, magbo-boycott na ako, mali po na strategy yan. Pag halimbawa na bakantihan niyo yung balota, papasok po yung kalaban ng administration. Tandaan po ninyo guys, in my own analysis, hindi po pwedeng mag-alyansa ang mga Duterte or ang mga liberal sa Duterte candidates. Kaya advantage po ngayon, no? Na ako nga, sa totoo lang, mabuti nga lang yan yung kombinasyon ng alyansa. Kasi kahit kumala sila, walang mawawala sa gobyerno. Sila po ang mawawala. Katulad niyan, tingnan mo, kumala si Amy. Tingnan mo, si Villar in-endorso. Hindi pa kumala si Villar, ewan ko kung bahagi pa ba siya ng alyansa. Si Villar. Pero i-endorse ni Sara Duterte. So tingnan mo yung mga tao ngayon. Ayaw ng DDS kay Villar, ayaw ng mga loyalista kay Villar. Kasi ang imahe ngayon ni Amy at saka ni Cynthia, mga traidor, mga hudas. So ayaw na ng mga loyalista. Doon naman sa kampo ng mga DDS, ayaw nila. Dahil itong si Villar at saka si Amy, manggagamit. So si Sara at saka si Amy at saka si Villar, naggagamitan ayon po sa perception ng mga Duterte supporter. And klaro talaga na nagtatanong na ang mga DDS vlogger, bakit susuportahan pa ni Sara Duterte si Amy? Hindi na ba daw nadala si Sara Duterte? Si Sara Duterte oportunista manggagamit din sa mga nanggagamit sa kanya. Kaya yung laro nila, gamitan na lang. So balik tayo doon sa dilemma ninyo na sir, paano yan? Napalibutan ng DDS ang senatoriable ng alyansa, wala pong problema yan. Maghanap tayo ng alternative na mga kandidato, wag lang makapasok ang mga partido ng PDP, wala ng laban, or padapa, wala ng laban, at sisiguraduhin po natin yan na pag makapasok ang liberal or kakamping, suportado nila yung administration. Kung maliliit na senatoriables na winnable ang manalo,
naturalmente, papasako po sila yan sa partido na dominant party. Yun po yung aking analysis. Kaya hindi po mahirap na problema yan, Diyos ko. Oo, hindi po mahirap yan. Habang papalapit ang eleksyon, marami pa pong magbabaliktaran yan. Kasi, unang-una, baliktad na yan sila bago pumasok sa alyansa. Nagets ninyo? Okay, sige. So maraming salamat. So huwag kalimutan mag-share, like at saka subscribe. Ito pong muli ang inyong munting tinig. Si Sir Glenn, maraming salamat po sa inyo. Please join sa ating munting tinig community. At sa mga nagpa-super chat, thank you very much and God bless sa inyong lahat. Bye-bye and sana huwag kayong mamroblema. Manood kayo ng mga update videos po natin and be political analyst in your own. Okay? Huwag kayong what you call this, mamumroblema dyan. Alam po ni PBBM na may babalintong dyan sa partido niya. Bright si PBBM. Sabi ko nga, kahit maubos pa sila dyan traidor kay PBBM di, manalo yung mga liberal. At itong liberal naman, alangan nila i-impeach si PBBM. Sinusuportahan nga nila yung presidente, impeach pa nila. Pag i-impeach nila, sinong ang papalit? Si Sara under the Constitution. Tama? Kapag once example na manalo ang mga liberal candidates, i-impeach kaya nila si PBBM? Kakalabanin kanila yung presidente? Sige kayo, pag halimbawa manalo sila tapos kakalabanin yung presidente, i-impeach nila yung president, ay nako, si Sara Duterte ang papalit. So anong benepisyo makuha nila kay Sara Duterte? Ama ni Sara Duterte ang naging dahilan kung bakit bulabog ang Partido Liberal at kakamping. Yan lang po ang ma-offer ko sa inyo. Salamat and bye-bye sa inyong lahat.